Kumusta mga kanals? Welcome back sa ating YouTube channel. So ngayong araw, another update naman tayo about WPS nating mahal. So ang video ito ay mula na naman kay Summit Media Philippines. So meron itong pamagat na lagot China nag-abiso hindi nila aalisin ang monster ship sa Zambales. PCG aaksyon na. Kapal na mukha amin. Tayo pa talaga yung or sila pa talaga yung nakikipagmatigasan, kapal talaga ng apog ng mga taong to. So bago natin simulan, Summit Media Philippines, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung tip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin. So mga kanoisi, hindi na natin ito patatagalin pa, simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, nakulagot China nag-abiso hindi nila aalisin ang monster ship sa Zambales. Philippine Coast Guard aaksyonan na. Ay nako, sana aksyonan na talaga, no? So again, Summit Media Philippines, please don't like, comment, share, subscribe. Start. Kinumpirma kahapon ng Philippine Coast Guard PCG na ang monster ship ng China na unang namataan malapit sa Zambales ay lumipat ng lokasyon sa Lubang, Occidental Mindoro. Grabe. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, Lunes ng umaga nang namataan sa naturang lugar ang China Coast Guard CCG vessel 5901 na tinaguriang monster ship. Maraming mga eksperto ang nagsasabi na tila wala nang balak pang lumabas ng Pilipinas ito dahil ayon sa China, nilagyan na nila ito ng anti-aircraft guns, fuel storage, Anti-aircraft, tapos fuel storage. So ano talaga? Sinusubok talaga nila tayo, men. water desalination equipment, storage room na imbakan ng mga pagkain na nagpapakita lamang na tatagal ito sa Pilipinas kung saan patuloy itong palipat-lipat ng posisyon sa mga karagatan sa gitnang Luzon. So sad lang din kasi dati sinubukan natin yan doon sa BRP Teresa Magbanwa natin, pero yun nga dahil siguro maliit lang yung barko natin kumpara sa kanila is nasa short tayo sa pagkain, so parang doon tayo kinakat ng China na parang hinaharang nila yung food supplies natin, binabangga nila or whatsoever. So ano kaya if halimbawa tayo naman yung ngayon haharang sa mga gagawin nilang mga supply mission or resupply mission? Diba? Ano kaya yung magiging reaction nila? At isa pa, sa teritoryo naman talaga ng Pilipinas sila nakatambay. So parang trespassing din talaga yan. Grabe. Sinusubukan talaga tayo ng mga taong tumin. Ni Tariela, 2 days ago, na-monitor natin siya sa coastline ng Zambales, sa Capones Island sa Zambales. Yesterday, umangat na siya sa northern part ng Zambales. Ngayong umaga, Lunes, as we speak, it is 18 nautical miles away from Lubang Island in Occidental Mindoro. Grabe. Nilinaw naman ni Tariela na wala namang hinaharas ng mga isdang Pinoy sa lugar ang naturang barko at patuloy ito. Siyempre, kahit nasabihin natin na wala siyang hinaharas, di natin alam, baka bukas or sa susunod na mga araw, doon na sila magsisimula. Dapat talaga ngayon pa lang na wala pa silang ginagawa, action na. Kasi kung iintayin natin na meron silang gagawin, wala na. I think pwedeng huli na tayo or wala na. Mahihirapan na tayong control bang tawag dyan? Mahihirapan na tayong ayusin yung mga bagay-bagay, especially kapag nakapag-ugat na sila dyan. Di ba sabi ko sa inyo, di ba ang ginagaya ng China is tayo. Yung ginagawa natin dati sa BRP Teresa Magbanwa, yan din yung ginagawa nila ngayon. Monster ship naman sa kanila. Yun nga lang, mas lamang sila kasi ang lalaki ba naman ng barko, min? Grabe. Kalayag at palipat-lipat na posisyon na tumatakbo lamang sa 2 hanggang 5 knots ang bilis nito. Nababahala din ang Malacanang sa tunay na pakay ng tinaguriang monster ship ng China at pananatili nito sa loob ng Pilipinas sa kabila ng pagcha-challenge ng ating mga otoridad sa Philippine Coast Guard. At ayon sa kanila, hindi na ito normal pa kung tatawagin. Kung may lakas ng Di naman talaga normal. Kailan pa naging normal yung mga hakbang ng China dyan? Sa simula pa lang na or doon pa lang tayo sa word na West Philippines, wala na Hindi na normal na tatapakan mo pa yan. Doon pa lang sa natalo sila sa sa arbitral. Di na talaga normal sila na parang pinagpipilitan pa rin nila. Di ba?
naglaloob ang China na manatili at mangharas ng mga sasakyan pandagat ng Pilipinas sa West Philippine Sea? Ano pa kaya kung nasa loob na mismo ito ng bakuran ang isa sa kanilang pinakamalaking sasakyan pandagat ng China Coast Guard? Yun lang. Pero nauna nang sinabi ng Communist Party of China na mananatili ang kanilang sasakyan pandagat sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas at O, di ba? Mananatili sa loob ng exclusive zone ng Pilipinas. Wala. Sinusubukan talaga tayo ng mga taong tumen. Grabe. Ang kakapal talaga ng apog, ano. natahak lamang nito ang Innocence Passage bilang extension ng kanilang 10-dash line na sumasakop sa halos buong South China Sea. Kaya Hindi gayahin na lang natin sila. 'Di ba? Panindigan na lang natin, or kapag ka sila naman yung maninita sa atin, gamitin din natin yung innocent passage na yan or whatsoever na yan. wala raw karapatan ang Pilipinas na diktahan sila sa kanilang malayang pagdalayag kahit sabihin pa naman ito na nasa loob ng kanilang bansa. Binalaan din ng China ang Pilipinas na wag tangkain ng mga ito na harangan ang naturang monster ship nila dahil hindi sila magdadalawang isip na gumawa ng aksyon laban sa mga sasakyan pandagat at mga eroplano ng Pilipinas kung kinakailangan. Di ba? Kapag ka sila yung ginaganyan, biglas lang na wag nyo kaming babangin, wag nyo kaming haharangin kasi aanuhin talaga namin kayo. Tapos nung tayo dati, parang tayo pa yung sinasabihan na wag kayong nag-ano kayo ng away, nagseset kayo ng fire, pinapalalaan nyo lang yung tension. May pag ganyan pang nalalaman, di ba? Dagdag pa nito, magpapadala ang China ng mga karagdagang sasakyan pandagat nila para tulungan bantayan ang nasabing monster ship nila na inaras di umano ng mga barko at eroplano ng Philippine Coast Guard. Grabe. Unang namataan ang monster ship, may 54 nautical miles ang layo mula sa Capones Island sa Zambales noong linggo. Nasakop naman ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Kaagad naman i-deploy ng PCG ang BRP Cabra, isang helicopter at PCG Caravan Airplane upang bantayan ang nasabing sasakyan pandagat ng China Coast Guard. Hinamon din umano nila ang presensya ng monster ship ng China sa lugar at sinabihang sila ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Actually, dapat talaga ngayon sisimulan natin yung pakikipagbatigasan sa China. Kasi kapag kaibigay natin sa kanila yung mga ibigay natin sa kanila na smooth lang silang mananatili dyan. Wala na. Di na talaga alis yung mga yan. Grabe. Gayang-gaya talaga nila yung yung estratehiya ng Pilipinas eh. Walang originality, men. Mga copycats talaga, So, yun lang naman. So, again, ang video ito ay mula kay Summit Media Philippines. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun. Malinaw pa sa klaro. Diba? Ngayon, nagbabalak na sila na paugatin yung barko nila dyan sa EEZ. Diba? Ngayon, sila pa yung matapang kapag ka-enkwentrohin daw natin, kapag harapin daw natin sila. Parang good luck sa atin or whatsoever, something like that. Pero tayo, nung ginagawa natin dati, parang sila pa yung nag-ano na wag nyo kaming inaano dito, Philippines, kasi ano to. Grabe. Minsan naisip ko talaga, wala na talagang solusyon to eh. Kundi na lang talaga, yung kinakatakutan natin. So, wag naman sana, kasi kung usaping lang, peace talk or, usapang masinsinan, wala na, hindi nakakagatin ng China yan. Grabe. Ngayon, monster ship talaga. Ginagamitan nila tayo ng monster ship. Diba? Tapos malaman-laman natin, ginagaya lang pala nila dati yung yung diskarte natin dyan. So sad lang din sa part natin yun kasi kapag tayo gumawa kasi nun, naubusan tayo ng supply. Diba? Kapag naubusan tayo ng supply, doon tayo binabawian ng China yung mga resupply natin. Hindi nila pinapapasok, doon nila hinaharas yung mga resupply natin. Which is yun nga, di nagtagal. 3 months ata yun or 2 months, correct me if I'm wrong na lang, na nanatili yung BRP Sierra Madre sa Skoda Sholata yun. Diba? Correct me if I'm wrong na lang din. So, yun, na-short tayo sa pagkain nun. Kaya parang
nagwagi yung China doon kasi napauwi tayo. So ngayon naman, ibigay din natin sa kanila or ipatikim natin sa kanila yung ano ba, yung mga pinaparanas nila sa atin dati. So yung monster ship na yan, alams na, 'di ba? Kasi syempre hindi naman pwedeng diyan lang yan forever. Kasi baka mas lalong mahirapan na tayong bawiin yung teritoryo natin diyan kung hahayaan lang natin yan diyan, 'di ba? Kasi wala, malinaw naman din na talaga na parang nanti-trespass lang din talaga sila. So, ano bang magandang gawin dyan? Paano ba natin or paano ba iti-take ng mga kinauukulan natin yan? Di ba? Yung mga resupply nila, haharangin ba natin or whatsoever? So, sana maganda yung response ng dito Philippine Coast Guard or sana maganda yung next move nila. Kasi yun nga, parang inunahan na naman tayo ng China eh. Biruin mo man naman, monster ship. So sa mga crew natin or sa mga Coast Guard, Navy natin, sana mag-iingat din sila kasi like hindi din talaga basta-basta yung nilagay ng China dyan. From the word itself, di ba? Monster ship. So sana at kahit ugain lang nila, di ba? Or ugain talaga nila kasi yun nga, mahirap kung pabayaan lang talaga natin. So kayo men, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Summit Media Philippines. Filipino, like, comment, share, subscribe. Nice itself.